Ako po si Maria, isang katulong. Sa totoo lang, marami akong karanasan tungkol sa mga kababalaghan na gusto ko sanang ibaon sa limot, mga karanasang muntik ko nang yakapin para maging parte ng aking buhay, ngunit magpahanggang ngayon ay nais kong pagsisihan. Maski ang pangarap lang na makamit ang isiping iyon. Gusto ko nga sanang manatiling lihim na lamang itong nangyari sa akin, ang muntik ko ng pagkagat sa pain ng mga aswang. May maniwala man sa akin o sa wala, naging biktima nila ang aking pamilya noong bata pa lamang ako. Ipinagbubuntis ng aking inay ang bunso kong kapatid noon nang atakihin kami ng mga aswang. Sila ang grupo ng mga tiktik, ang mga nasabing nilalang ay kinagiliwan ng husto ang aking inay dahil mabaga ang sanggol na dinadala nito. Lantaran ng pagpapakita ng mga aswang ng interes kay inay, palagi nila kaming dinadalaw at inaabutan ng kung ano-ano. Noong gabing iyon, nagising ako sa mahihinang huni na aking naririnig sa paligid. Hindi ko alam kung anong klaseng huni iyon, ngunit sigurado akong masama ang sadya ng mga ito dahil bumalikwas kaagad si Itay ng bangon. Anyo pa, humanda raw akong sumugod sa mga aswang dahil alam ni Itay na si Inay at ang kapatid kong hindi pa naipamanganak ang sadya nito. Noong mga oras na iyon ay kabadong-kabado ako, hindi ko kayan harapin ang mga aswang, hindi dahil natatakot ako kundi dahil sa katotohanan na bata pa lang ako, na taong gulang lang ako noong mga panahong iyon, may kapayatan at babae pa. Hindi ko alam kung paano ipagtatanggol si Inay kung gayong alam ko naman na ang aking katawan ay kayang ibal ng mga aiday lang sa isang iglap lang. Nagsigawan kami nang kumalabog ang bubong, tanda na may ilang aswang na pumatong sa ibabaw. Pinagkakalmot nila ang yero, dahilan kung bakit nagkanya-kanya kami sa pagtakip ng aming tenga, tila sabik na sila sa pag-atake sa amin. Natatakot man, nilakasan ko na lamang ang aking loob noong mga panahong iyon, nakatatak na sa aking isipan na ang mga aswang ay delikado at pagkain ang tingin sa amin. Hawak ko ang isa sa mga ginawang sibat ni Itay, nayari sa bagakay, itutusok ko lang daw ito sa bawat nilalang na nagbabalak na abutin kami. Halos maiyak ako sa labis na takot, ngunit wala akong magawa kundi sabayan ang pagdarasal ang labis na takot na aking nadarama. Mabuti na lang, nagawan ko ng paraan ang bawat mahahabang dila ng tiktik na gustong umabot kay Inay, saksi ako kung paano nagang ng mga ito. Lalo na at nakikita kong bawat aswang na nagnanais na pumasok sa bahay namin ay nilalatigo ni Itay gamit ang kanyang buntot pagi. Umaasa akong susuko din ng mga aswang mamaya at lulubayan na kami, ngunit ang akala kong pagsuko nila ay hindi naman nangyari. Napasigaw ako ng pagtulungan ng tatlong aswang tiktik ang aking Itay at pinagkakalmot nila ang iba ay marahas siyang hinawakan na tila ba pinipigilan ng kanyang pagpupumiglas. Samantalang ang pangalawang aswang naman ay ang likuran niya ang pinagdiskitahan, kalmutin. Duguan na si Itay at nanghihina, ngunit labis kong ikinalungkot nang wala man lang akong magawa para mailigtas siya. Si Inay lang ang hindi nakatiis at kaagad na dinaluhan si Itay. Kahit halos mapaos na kami sa kakasigaw ay hindi man lang siya nakinig at walang prenong tinakbo ang distansya namin at ni Itay hanggang sa salubungin naman siya ng aswang at walang awang pinagtulungang butasin ang kanyang tiyan. Marahas na sumirit ang kanyang dugo ng parang wala ng bukas, itinulos kami ni Itay sa aming kinatatayuan. Kitang-kita ko kung paano nagkagulo ang mga aswang sa paglantap sa bumagsak kong Inay noon at humihingi ng tawad kay Itay dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Bigla naman yatang sinapian si Itay at pinaghahampas muli ng hawak niyang buntot pagi ang lahat ng aswang na nakapaligid sa kanya. Sa totoo lang ay gusto kong mulong sa kanila, ngunit inunahan ako ng takot, lalo na makita ko si Inay na nakahandusay na at pinagtutulungang piyestahan ng mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang bigyan ng takot ang aming mga puso. Nagagapi na si Itay nang sumisigaw niyang sinabi sa akin na kailangan ko ng tumakas. Masakit man sa aking loob, wala akong nagawa kundi ang magtatakbo palayo ng walang ibang bitbit kundi ang lungkot at paghihinagpis na bumabalot sa aking puso. Aswang ang kumitil sa buhay ng aking pamilya. Hindi ko ito lubusang matanggap kaya kahit masakit na ganap ako ng paraan para makabangon at bigyang muli ng lakas ng loob ang aking sarili. Inilihim ko sa lahat ang tungkol sa nangyari sa aking pamilya dahil naniniwala akong para makausad ay kailangan kong kalimutan ang lahat ng masasalimuot na bagay na gumagambala sa akin. Kaya nga lang hindi ko na matiis na hindi ibahagi sa lahat ang tungkol sa mga bagay na ito. Para kasing napaka-unfair ng mundo kung hindi ko ibabahagi ang bangungot na kay tagal ng nananahan sa dibdib ko.
Gusto kong sabihing walang pinipiling lugar ang mga aswang dahil kahit saan ka at kahit ano, nakahanda silang biktimahin malamnan lang ang kumakalam nilang mga tiyan. Isa po akong Bisaya, napilitan lang ako na magpunta sa Negros dahil nag-iisa na lang ako. Sinubukan kong magpunta doon dahil na din sa minsanang kwento sa akin ni inay na may mga kaanak daw siya sa probinsyang iyon. Sinubukan kong makipagsapalaran, ngunit hindi ko inaasahang nakabuntot na yata sa aking pagkatao ang presensya ng mga aswang. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na kahit nasaan tayo ay nakakalat din ang mga nasabing nilalang, maaaring nakakasalubong natin, nakakasalamuha at kung minsan ay pinagkakatiwalaan pa. Payo ko lang sa lahat, mag-iingat po tayo sa mga aswang, mahilig silang mambiktima, madalas din silang magpanggap na mabuti para mas mapadali ang kanilang misyon na makalantas siyang gustong-gusto nila. Doon sa bago kong tinitirahan, madalas na pinag-uusapan ng mga taong kailan lang nahawa, walang nakaraan o kahit na anong kwento kung paano nila ito ginawa pero ang alam ko. Nagiging mas mabagsik pa kaysa sa tunay na aswang ang mga taong anggaw na, kaya kasi nilang maging malakas anumang oras nilang naisin. Nakakakain sila ng mga taong gusto nilang biktimahin, kahit tirik na tirik ang araw at mas mabilis para sa kanila ang gumalaw ng hindi nakakapagbago ng anyo. Nalaman ko ang tungkol sa kanila dahil masipag kasi akong makipagkwentuhan sa mga nakatatanda at makinig sa lahat ng itinuturo sa amin ang matandang mayordomang kumukop sa akin nang malaman niyang wala na akong mapupuntahan. Bale si Nana Ilinda ay isa lamang katulong, may amo siyang nakabase sa Amerika, kaya parang kami lang ang tumatao sa malaking bahay ng kanyang mga amo. Ang totoo niyan, nakilala ko na din naman sina Madam Elena, napagsilbihan lang namin sila tuwing nagsila ng kanyang pamilya dito sa Pinas, sila ang talagang amo namin. Madalas sa kusina si Nana Ilinda, palagi siyang nagluluto kaya palagi rin akong nakaalalay sa kanya. Sa tingin ko nga mahilig din siya sa pagkain, kabisado niya ang mga masasarap na putahe at mga sahog nito. Sa tuwing may niluluto kami sa kusina ay ako ang isa sa pinakaaktibong nagtatanong, lalo na't nakahiligan ko din ang magluto. Iniisip ko para na din akong nag-aaral sa isang culinary school. Hanggang high school lang kasi ako at hindi ko na naipagpatuloy dahil nga nawalan na ako ng gana na mag-aral. Alam kong malaki ang mawawala sa akin pero ayos lang, ang mahalaga ay kumikita na din ako ng pera. Ito lang naman ang kaya kong gawin. 4 na taon na po akong nagsisilbi sa malaking bahay nila Madam Elena nang may dumating na isang buong pamilya. Nagpakilala sila bilang ang mga kaanak ng aming amo. Si Mang Pedro ang padre de pamilya, si Aling Carmen ang ilaw ng tahanan, si Carlos at Sofia naman ang mga anak. Inalok daw si Mang Pedro ni Madam Elena na magtrabaho dahil napagdaanan ng matinding dilubyo ang kanilang tahanan. Nawasak ng bagyo ang kanilang bahay at wala di mapupuntahan kaya naman dahil sa awa ay hinayaan na lang daw sila ni Madam na manirahan sa bahay at tumulong-tulong na lang daw sa aming mga gawain. Sa kanilang lahat, pinakaayaw ko ay si Carlos, medyo mayabang at parang pailalim kong tumitig sa akin, makulit at ayaw humiwalay kahit pa sinabi ko na sa kanya ng harap-harapan na ayaw ko sa kanya. Pwede raw siyang sumama sa akin na mamalengke, maglaba, maglinis ng pool at maging hardinero. Pumayag ang aming amo dahil ito ang magiging unang pagkakataon na may makakasama kaming mag-anak na kayang gawin ang mga bagay na kanya-kanya lang naming inaangkin. Sa totoo lang ay hindi namin sila gusto, kakaiba sila kung tumingin at para bang palaging may binabalak na masama. Sabi nga sa akin ni Nana Ilinda ay matyagan daw namin ang mga bisita na alam ko namang hindi magtatagal. Nararamdaman ko din kasi na ayaw ni Nana isali kay Aling Carmen, tila siya ay nagkaroon ng kakumpetensya sa pag. Alam ko naman na hindi nakikipag-away si Aling Carmen, madalas nga siyang umaalalay kay Nana Ilinda kaya naman para gumaan ang presensya ng bawat tao sa loob ng bahay na aming pinagtatrabahuhan ay kinausap ko si Nanay na kasuna lang si Aling Carmen. Natatandaan ko tawang-tawa ako nang makitang sumasabay si Aling Carmen kay Nanay sa kusina pero dahil sa marami siyang kayang gawin ay tila ba gumaan na ang kanyang trabaho at nagagawa ng makapagpahinga ng maaga. Mabait naman pala ang mag-anak at sa totoo lang ay may itsura pero masasabi kong masyado silang seryoso. Tahimik at magalang, mababa ang tono kapag nagsasalita at higit sa lahat ayaw nila ng nakikipagtitigan. Si Mang Pedro naman ay natoka sa paglilinis ng mga kotse, marunong siyang magmaneho kaya kahit papaano hindi na kami nagta-tricycle kapag nagpupunta sa palengke. Minsan ay si Aling Carmen ang natoto sa pagluluto. Napag-alaman kong adobo pala ang uri ng pagkain na pinakamasarap niyang lutuin.
Ang nangyayari, madalas akong mag-abang na lang ng pagkain na naluluto tuwing siya ang kusinera dahil mas nabubusog ako at masarap pa ang kanyang mga lutong ulam. Pakiramdam ko nga ay naa-addict na ako sa nasabing pagkain. Nagkataon lang kasi na nagkasakit si Nana Ilinda noon kaya hindi niya magawang kumilos at natatakot ako na baka mabinat siya. Kalaunan ipinagkatiwala na ni Nana Ilinda ang pagluluto kay Aling Carmen. Natatawa pa nga ako sa sinabi ni Nana Ilinda palagi niya akong kinakantyawan na baka raw maging baboy na ako palagi na lang daw kasi niya akong nahuling kumakain sa kusina. Sinasabayan ako ng iba pang katulong na hindi ko na lang pinapansin at hinahayaan ko na lang sa biro nila. Tutal kabisado ko naman na ang mga ugali nila. Mabuti na lang sa tamang oras sabi niya ibigay ko na lang daw kay Carlos ang pamamalengke tuwing madaling araw. Marami daw kasing bagong katay na karning baboy at kung saan nakakapili pa sila ng masasarap na parte para gawing adobo. Bukod sa sariwa ay mura pa, minsan tuloy gusto ko nang sumama sa kanila para maranasan ko naman ang mamalengke sa madaling araw. Tuwing tanghali kasi ako nagpupunta sa gulayan, kung minsan naman ay sa hapon tuwing pagkatapos naming kumain ng tanghalian. Marami daw gulay na pwedeng isahog na sa pagkakaalam ko marami ding mapagpipilian. Bago pa lang siya sa pagpunta-punta sa palengke pero marami na daw siyang suki. Kilala na ang pangalan niya at kung may nakakalimutan siya ay ito na ang naghahatid ng pinamili niya dito sa bahay na labis kong ikinagugulat. Kaya naman ay pinagdidiskitahan ko si Carlos kapag nagkakaso kami at madalas kong biruin. Babaero mabulaklak kasi ang dila nito kung magsalita na tila ba walang ibang alam na gawin, kundi ang palambutin ng puso ng babaeng syempre ay kakagat naman sa kanya. Sa pagkakaalam ko, dati silang nagtatrabaho sa isang restaurant. Yumaon na nga lang daw ang amo nila kaya sila nahinto sa trabaho. Na-aksidente daw noong sumakay ng eroplano at mag-crash sa ibang bansa, kaya naman ang mahinto sila sa trabaho ay sinubukan ni Aling Carmen ang magpundar ng maliit na negosyong nakalulungkot man ay hindi rin lumago dahil nga winasak nung nagdaang bagyo. Kahit hindi ako nakapagtapos ng kung anumang kurso na may kinalaman sa pagluluto ay puring-puri ko ang mga luto ni Aling Carmen. Masarap ang mga timpla ng bawat putahing inihahain niya, kaya naman gustong-gusto ko ang nag-aabang sa kanyang mga galaw sa kusina. Sa tuwing nangyayari iyon madalas na ireto sa akin ni Aling Carmen si Carlos. Kagaya ko ay wala pa ding nobya si Carlos, pareho kaming mahiyain. Minsan ay naikwento niyang may nagtapat na babae sa kanya pero tinalikuran niya lang dahil sa labis na hiya. Ako naman ay ayaw na nililigawan at nailang ako. Hindi ako komportable kaya natatawag akong bastos sa tuwing lumalayo ako. Bakit nga ba? Dati na kasi akong naloko ng mga taong akala ko ay hindi ko dapat husgahan, ngunit mga manloloko pala. Walang kaalam-alam si Carlos na nagkakagusto ako sa kanya. Inilihim ko na lang sa kanya ang tungkol dito dahil maliban sa nahihiya ako ay natatakot din ako na baka ayawan siya ni Nana Ilinda dahil baka masaktan lang ako. Si Nanay Linda ang naging sandigan ko sa lahat-lahat, kaya kahit hindi ko siya tunay na magulang ay gusto kong sundin ang lahat ng ang gusto niya na sa tingin ko ay makabubuti rin naman para sa akin. Hindi namin talagang kilala ang pamilyang Dayo, hindi ko alam kung totoo ba ang mga bagay na sinasabi nila tungkol sa kanila, higit sa lahat hindi ko alam kung tao ba sila. Marami kasi akong napapansing kakaiba na hindi ko kayang maarok ng aking pinakamabangis na imahinasyon. Tipong binibigyan ako ng nakapanindig balahibong impresyon, yung para bang winawasak ang lahat ng paniniwala ko. Naisip ko tuloy kilalanin muna silang mabuti. Alam ko naman na marami pa kaming hindi alam sa isa't isa. Kailangan kong bantayan ng maigi ang pamilyang Dayo. Kaya naman isang araw nag-day off ako sa trabaho. Ang paalam ko kay Nana Ilinda lalabas ako at mamamasyal pero hindi nila alam na nasa likod bahay lang ako kung saan may nadiskubre akong lagusan at doon ako nagtago hanggang sa pagsapit ng gabi. Alam kong hindi mag-aalala sa akin si Nana Ilinda dahil may kakilala kaming madre sa isang simbahan na kinaso kong magpadala ng mensahe sa kanya bilang pagsasabing doon na muna ako magpapalipas ng gabi. Kahit alam ni Sister Elsa na kasinungalingan ang ipinakikiusap ko sa kanya, ay pumayag na lang din siya dahil ipinagtapat ko naman ang mga bagay na gusto kong malaman at suportado niya. Noong nakaraang gabi kasi ay naikwento ako kay Nana Ilinda ang nararamdaman ko para kay Carlos. Hindi siya makapaniwala, baka raw naguguluhan lang ako o nadadala sa matatamis nitong mga salita. Bakit daw hindi ko muna kilalanin ang mga taong gusto kong gawing parte ng aking buhay nang sa gayon ay magawa ko daw na matanggap ang buong katotohanan sa bawat tagpong matutuklasan ko tungkol sa kanila. Dagdag pa ni Nana Ilinda, hindi pa raw siya handang makita ako na may ipinakikilala sa kanila. Hindi ko raw alam ang tunay na pagkatao ng lalaking napupusuan ko
dahil sa kanyang sinabi na isip kong matyagan si Carlos para malaman kung baka may tinatago siya sa akin. Sinusundan ko siya kahit saan sa bahay at sa kahit na saang lugar man siya nagpupunta. Kilala ko kasi si Nanay Linda, hindi naman siya basta-basta nagsasabi ng kung ano hanggat wala siyang napapansin. Alam kong ginagawa niya ito dahil gusto niya ako mismo ang makadiskubre sa kung ano man ang tinatago ng pamilya Dayo. Ipinilig ko ang aking ulo matapos maipadala kay Sister Elsa ang aking mensahe. Alam kong mukha na akong masamang tao sa kakaabang pero wala naman akong magawa dahil gusto ko siyang hulihin sa akto na may tinatagong lihim na kailangan kong malaman. Matyaga akong naghintay hanggang sa sumapit ang hating gabi. Napakunot noo ako dahil bandang 11 nakita akong naglabasan ng buong mag-anak mula kay Mang Pedro, Aling Carmen, Carlos at Sofia. Lahat sila ay nagkanya-kanya sa pagpapahid ng kung anong makintab na likido sa kanilang mga katawan, sabay tingala sa maliwanag at bilog na buwan. Kinabahan ako, isang alaala ang sumagi kaagad sa aking isipan nang makita ko ang kanilang ginagawa, tila ba isang babala para sa akin ang nasasaksihan ko. Umatras ako at hindi na nagsumiksik pang lalo ng kusang nagsilabasan ng malalapot na laway sa kanilang mga bibig, para bang nakakaamoy sila ng masarap na putahe sa kanilang paligid, kaya naman panay ang pagsinghot nila na labis kong ikin. Maya-maya pa nagkanya-kanya na sila sa pag-angilan at pagbabago ng anyo mula sa simpleng tao hanggang sa maging isang kahindik-hindik na halimaw. Dito na ako napuno at nanlupaypay na napasalampak ng upo sa lupa. Aswang ang pamilyang Dayo na nagpupumilit makipaglapit sa akin. Nanginginig na gumapang ako hanggang sa makalapit ako sa pinto. Kailangan kong ipaalam kina Nanay Linda ang aking nadiskubre. Kahit nanginginig ay nagtagumpay naman ako sa paglapit sa aming kwarto at mabala itong binuksan, kumakabog ang dibdib ko. Gusto kong maging aswang na din para makipaglaban sa kanila, lalo na't alam kong niloloko niya lang ako. Napakasama ni Carlos para lokohin lang ako. Nang matanaw ko si Nanay Linda sa higaan niya, saglit akong huminga ng malalim saka pumasok. Bumungad sa akin ang magulong higaan ko na tila ba sinadyang pagbabatuhin ang aking kama, walang anumang nilapitan ko si Nanay Linda para lang magulat. Nakatagilid patalikod sa akin si Nanay kaya kinalabit ko siya at niyugyog para gisingin, ngunit hindi na ito nagising pa, napatihaya ang walang buhay niyang katawan kung saan duguan at wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Dahil sa aking nakita, pakiramdam ko ay binuhusan ng malamig na tubig ang nagbabaga kong pagmamahal para kay Carlos. Nawalan ako ng gana sa kanya, hindi ko akalaing may nakahihindik pa pala siyang sikreto na tinatago. Puot at halit ang mas ng ibabaw. Pinatay na ng mga aswang tiktik ang aking pamilya, pati ba naman si Nanay Linda idinamay pa nila. Patakbo akong nagtungo sa kusina at hinalughog ang lahat ng lagayan ng asin. Tila ako'y baliw na winagayway na nakakapagbago sila ng anyo kapag kabilugan ng buwan, kaya nilang maging tao at nagiging aswang lang sila kapag ginugusto nila. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit nagawang masikmura ni Carlos ang ganitong uri ng buhay, paano niya nagagawang kumain ng tao pagkatapos ay magtatapat ng pagmamahal sa akin. Napasigaw pa ako nang maabutan ang ilan sa mga kasamahan kong katulog sa salas na nakahandusay at wala ng mga buhay, masaganang pumapatak ang dugo nila at nagkalat sa sahig, tirik ang mga mata at bakas ang takot sa mukha. Nakabuka ang kanilang mga balat sa bandang dibdib, mukhang kanina, hinila ng mga walang hiya ang lamang loob ng kawawa kong mga kasamahan at takam na nilamon ang lahat ng parte ng katawan. Kaya naman napaduwal ako nang malanghap ko ang amoy malansa. Napaigtad ako nang marinig ang umaangil na mga boses ng pamilyang aswang. Sumingasing sila na tila ba hindi natakot sa aking mga natuklasan, sila pa ang nagmatapang at walang takot na ipinakita sa akin kung paano sila lumantak ng tao. Mabangis at walang takot. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, tila ako'y maihi na matatay. Naging alerto ang aking pandinig at naglumikot ang aking mga mata. Sumpaan dudumugin ko ang kahit na sinong sa kanila kapag sinubukan nila akong saktan. Hindi ko na nakontrol ang sarili kong sumigaw dahil basta na lang akong dinaluhong ni Mang Pedro, sabay nga, dahilan para lumingkis sa aking liig ang kanyang malapot at malansang dila. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na makahakbang at naistatwa na sa aking kinatatayuan. 2 pares ng mapupulang mga mata ang nakita ko sa aking harapan na pagmamay-ari naman ni Carlos, ramdam ko ang pagkatakam nito habang mabibigat ang kanyang paghinga. Gayon na lang ang pakikay ko para makawala sa pagkakapulupot ng dila. Ngunit nang tagpan ko naman yon ay halos mamatay ako sa kakasigaw ng mabungaran ng mukha ni Aling Carmen sa kanyang mga natatakam na titig sa akin.
ay halos lumipad na ang aking kaluluwa sa labis na takot. Sinubukan akong sugurin ni Sofia, pero nanlaban ako gamit ang natagpuan kong kutsilyo. Iwinasiwas ko ito at ginamit bilang pananggalang sa kanilang matatalas na mga kuko. Umatras ako at nangingin na umalis, wala na ang pamilya ko, wala na din si Nana Ilinda, alam kong mamamatay din ako ngayon kapag hindi pa ako umalis. Masakit man sa aking loob ay nilisan ko ang lugar at hindi na kailanman bumalik, hahayaan ko ang pamilyang Dayo na harapin ang konsekwensya ng ginawa nila dahil sa kanilang kasibaan. Nilisan ko na puno ng hinagpis ang bayan ng Negros, iniwan ko ang aking mga gamit at hindi na nagtangkang bumalik. Sino pa ba ang babalikan ko doon? Patay na ang itinuring kong ina na si Nana Ilinda, wala na akong babalikan pa. Nagpalaboy-laboy ako, umangkas sa mga jeep at bus at tinakasan ko ang pagbabayad. Dito nagpakalayo-layo ako at hindi ko na binalak ang landas na aking tatahakin hanggang sa nagising na lamang ako umaga na napadpad ako sa isang baryo at doon na ako inabot ng gutom. Namalimos ako para lamang makakain hanggang sa mapadpad ako sa palengke. Isang matandang babae ang lumapit sa akin, mukhang naaawa siya at ako'y pinakain. Habang ako'y kumakain, ikinuwento ko sa kanya ang aking mga sinapit. Sa gitna ng aming pag-uusap sa di inaasahang pagkakataon ay napagtanto kong malayong kamag-anak pala namin siya. Aling Teresa ang pangalan niya at kamag-anak pala siya ng aking itay. Doon na ako nabuhayan at natuwa, hindi naman maramot si Aling Teresa at kinupkop niya ako dahil wala daw siyang kasama sa bahay niya. Dito na ako nagsimulang muli ng panibagong buhay, sana naman ay hindi na ako sundan dito ng kamalasan. Dito na ako muling babangon at kakalimutan ang nakaraan na minsang nagbigay ng hindi ko makalimutang trahedya sa aking buhay dahil lang sa mga aswang na pamilyang Dayo sa Negros. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong kaistorya Maria. Magandang umaga po Kuya Juan, gusto ko sanang ibahagi ang naging kwento ng sikat na hasa sa aming probinsya. Nais ko lang pong ipaalam na hindi lahat ng maganda ang mukha ay totoo at wala ng bahong tinatago. Kilala si Isabela bilang reyna ng Santa Lucia, maganda, may mayaman at matalino, halos lahat ng katangian ay nasa kanya na pati na ang pagiging malupit sa mga tao. Gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. Noong gabing sinisikmura ay akala niya tuluyan na siyang magtatagumpay sa mga maitim na balak na nais niyang gawin sa akin. Hindi niya alam na sa pagbabalak pa lang niya ay may isang nilalang ang galit na galit sa kanya. Ninais siyang makulong sa matutulis nitong kuko para pagdusahan ng lahat ng masasamang bagay na ginawa niya bilang kabayaran sa pagtapak niya sa karapatan ng bawat tao. Sa halip na ako ay siya ang pinuntirya ng aswang kubot, nilingkisan ng mahaba nitong buhok at halos ibalot para lang huwag makalabas pa at makaligtas sa kanyang kasamaang taglay. Tumakbo ako noon, takot na takot pero hindi nagmamakaawa. Nais niyang hiwalayan ko si Miguel nang sa gayon ay silang dalawa na ang magkatuluyan. Hindi ako pumayag sa gusto niya, sa alip ay nakipagsabunutan ako para lang makalamang sa mga bagay na kahit nahihirapan siyang abutin ay nagpupumilit pa din siya at ayaw ng paawat. Natakot lang ako nang maglabas siya ng armas at iputok yun sa akin. Nabaril niya ako ng 2 beses sa magkabilang binti kaya napangmod ako sa sahig ng malawak na pasilyo sa loob ng bahay nila. Buong akala ko mawawalan na ako ng pag-asa, mas lalo akong natakot nang marinig ang mahinang angil ng isang nilalang na kanina pa pala nagkukubli sa dilim, tila nagbabanta at sinasaway si Isabela sa kanyang ginagawang pananakit sa akin. Babarilin na lang niya ako ng 3 beses sa aking katawan nang lumitaw ang aswang na iyon sa aming harapan. Nanlilisik ang mga mata at may mahahabang buhok na nakangning ilong tingnan dahil nagagawang pagalawin ng kanyang buhok na animoy may sariling buhay. Dito na nagsimulang mabaliw sa takot si Isabela at mawala sa sarili ang kanyang kasamaan ay naging isang bangungot na hirap siyang iwasan. Kaya naman simula noon alam ko hindi ang aswang lang ang magiging katapat niya kaya siya nitong saktan at apihin kagaya ng ginagawa niya sa amin noon. Bata pa lamang ako saksi na ako sa mga kasamaang ginawa niya sa kanyang mga tauhan. Ang totoo niyan dating empleyado ng babae ang aking Nanay Rosa. Bale si Nanay ang isa sa mga tagapaglako kung gaano siya kalupit ng minsang maiwanan ni Nanay ang pinaplansa niyang damit sa kwartong tambakan ng mga bagong laban na damit.
Naiwanan niya lang naman ito dahil ipinatawag din siya ni Isabela dahil sa mahalagang iniutos. Inilayan niya ang plansa sa damit, ngunit dumating ang kontrabidang kasamahan ni nanay sa trabaho at sinadyang ipatong ang mainit na plansang uling sa mamahaling damit ng babae kaya muntik pang nagkasunog sa buong bahay. Gusto kong sabihin kay Isabela kung sino talaga ang salarin, kung bakit nasunog ang kanyang damit, lalo na't naroon ako ng mga oras na iyon at naglalaro. Ngunit nakahihindik ang tanging iginawad sa akin ni Aling Beatriz na siyang gumawa ng kalokohang iyon para maparusahan ang aking nanay. Tanging iyak lang ang nagawa ko habang pinagmamasdan si nanay na sinasabunutan ng demonyeta niyang amo. Dahil dito naisip kong mag-aral ng mabuti para makapagtapos ng sa gayon ay mapaalis ko na si nanay sa poder ni Isabela. Hindi niya kasi kami basta-basta mapapaalis dahil matalik na magkaibigan ang aking lola at ang mga magulang ni Isabela. Mababait naman ang mga ito, hindi kagaya ni Isabela na masyadong mapagduda sa lahat ng kanyang mga tauhan. Wala siyang ninais na hindi nako sa isang pitik lang ng daliri dahil doon ay ilag sa kanya ang lahat ng mga tao. Maging ang aming malalapit na kakilala ay takot sa kanya at pinag-uusapan siya na para bang hindi siya nag-i-exist sa mundo. Nang dumating sa kanyang poder si Lila isang bagong katulong, halos hindi ito hinihiwalayan ng tingin ni Isabela. Palagi na lang siyang may bintang na mali at madalas pa niyang saktan si Lila. Ngunit may natuklasan akong kakaiba tungkol sa pamilyang pinagmulan ni Lila. Sila ay nagmula sa lahi ng mga aswang kubot at kilalang tuso na walang pinipiling biktimahin kaibigan man o hindi. Si Aling Felicidad ang tiyahin ni Lila ay nagtitinda ng kandila sa labas ng simbahan, katolikong nasa tapat lang din naman ng kanilang malaking bahay. Sa tuwing nagsisimba si Isabela palagi niya akong sinasama maging si Lila para may mautusan siya sa lahat ng bagay. Mabait naman si Isabela kapag nakaharap ang kanyang mga magulang sa kanya, ngunit demonita kapag nakatalikod ang mga ito at kung ano-ano na lang ang pinaggagawa kahit na hindi nakaaya-aya. Nagkagusto ito sa hardinerong si Miguel. Sa totoo lang ako man ay hindi nagugustuhan ang kanyang ginagawa, wala na siyang delikadesa at nilalandina ng harap-harapan ang lalaking ng mga oras na iyon ay nagpahayag ng pagmamahal para sa akin. Matanda sa akin si Isabela ng 8 taon samantalang magkasing edad naman kami ni Miguel, kaya gayon na lang ang inggit at paninibuko niya laban sa akin. Ang lamang ko lang talaga sa kanya ay hindi niya ako nagagawang apihin kagaya ng ginagawa niya kina Aling Felicidad Lila at nanay, lumalaban ako at isinusumbong siya sa kanyang mga magulang. Ito ang hindi niya kayang tibagin sa aking pagkatao dahil hindi siya kinukonsinti ng kanyang mga magulang sa lahat ng kamalditahan niya. Sa totoo lang ay mas kinakampihan pa ako ng kanyang mga magulang kaysa sa kanya. Lahat ng mga nangyayari sa bahay nila ay pinapaalam ko sa kanila dahil palagi silang wala sa kanilang tahanan. Abala ang mag-asawa sa pagpapalago ng kanilang negosyo para sa kanilang unik iha. Kahit oras ng trabaho ay ginagambala niya si Miguel, palagi niyang inuutusan ang lalaki na puntahan siya sa pool at magpapahid daw siya ng sunblock sa kanyang likod na humahantong naman sa harap-harapang pagtanggi sa kanya ng lalaki. Nagagalit man walang nagawa si Isabela, kundi ang hayaan na lang muna ang lalaki sa isiping baka nailang lang si Miguel sa kanya. Wala siyang ibang isip kung ang sarili niya lang gayon paman hindi ko nagugustuhan ang mga pinaggagawa niya, hindi ko kayang pagmasdan si Miguel na nilalandi ni Isabela. Dahil dito lihim kong kinausap si Lila, sinabi ko sa kanya na tatakutin namin si Isabela noong gabing iyon. Naiwan si Isabela sa kanilang tahanan dahil umalis ang kanyang mga magulang. May business meeting itong pinagkakaabalahan, kaya naman mas pinili ng babae ang manatili sa kanilang tahanan. Hindi ko naman akalaing sa gabing iyon naming gagawin ang pinapakiusap ko kay Lila. Sa tulong ng kanyang tiyahin nagawa kong takutin si Isabela. Hinayaan kong utos-utusan niya ako at papagsiklabin habang ginagawa ko iyon abala naman si Lila sa paghahanap ng paraan para matakot si Isabela. Gumawa siya ng mga peking multo at ibinitin sa labas ng bintana upang magmukhang mga kaluluwang ligaw na gustong humingi ng tulong sa amin. Naghihintay ng senyales si Lila mula sa akin para ilabas ang mga peking multo, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari at basta na lang akong nakarinig ng mga kalabog sa bubong. Nagkatinginan kami ni Isabela bago pa man ako makagalaw ay nagkagulatan kami nang mawala ang ilaw at umihip ang hangin dahilan para mabuksan ang bintana. Tila hinipan ito ng malakas na hangin dahilan para bumalandra pabukas ang mga ito. Nagsigawan kaming dalawa lalo na't maging ako ay natakot. Tumakbo ako papunta sa pinto at lumabas na ngunit naiwan si Isabela.
Kitang-kita ako nang may pumasok na mahabang buhok sa may bintana at tila lubid na hinablot si Isabela at saka ibinaligtad yung sinabi sa kanya na hindi ko siya matutulungan kapag ganitong usapin kasi ay hindi na ako nakakapag-isip ng tama dahil sa takot. Hinayaan ko siyang makipagbuno sa kung anong nilalang na yon hanggang sa makaramdam ako ng maingay na yabag mula sa mga magulang niyang kadarating lang. Biglang nawala ang nilalang na balak sanang umatake sa kanya, tila ba nakadetail ang babae ng mga oras na iyon. Si Lila pala ay paikot-ikot lang sa labas ng kwarto ni Isabela, umaasang mailalabas na niya ang mga peking multo, ngunit naunahan siya ng isang malakas na huning sa tingin ko ay nagmumula sa ibabaw ng malaking bahay. Sinubukan kong lumabas at tumingala na hindi ako nang makita ang isang malaking bulto ng babae. Wala itong pakpak, ngunit makintab ang buong balat. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at hindi pangkaraniwan. Gumagapang siya sa may kataasang pwesto ng makapal na yero na tila ba isang hayop kaya niyang dumikit sa dingding na parang butiki at ang kanyang mga mata ay bilog at kulay pula. Akala ko nasindak na ako ng aswang dahil sa aking nakikita, ngunit hindi pa pala iyon ang totoong gagawin niya. Saksi ako kung paano lumawit ang dila ng nilalang na animoy sinasaniban, umangil ito at sumingasing na animoy naglalaway na hayop. Ang kanyang mga kuko ay marahas niyang ikinalat sa yero dahilan para magbigay ito sa amin ng nakangingilong tunog. Hindi halos mailarawan ang kanyang mukha dahil buong akala ko ay tigmak ito ng dugo dahil sa labis na pagkapula, natatarantang umatras ako at nag-iiyak dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin habang pinagmamasdang aswang na pahabain ang kanyang gumagalaw na buhok para lang bumaba ng bubong. Tila ba sanay na sanay siyang gawin iyon. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon para mugyo sinabi ko sa kanya na pumasok na kami sa loob bago pa man kami masaktan ng nilalang na yon kung sakali man. Napakalaking problema ang magagawa ng nilalang dahil inatake niya ang maldita naming amo. Kinabukasan kumalat ang balitang may gumagalang aswang kubot sa aming dayon, may nabiktima na ang nasabing nilalang at kalunos-lunos ang sinab ng mga ito. Nang makiusyoso ako sa kung ano man ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa baryo gayon na lang ang aking pagkasindak ng mapag-alamang ang bangkay na nakahandusay ay walang iba, kundi si Angela, isa sa mga alipores ni Isabela na madalas magpunta sa kanilang bahay. Natagpo ang wakwak dibdib ng babae na liligo sa sariling dugo at dilang mga mata na tila ba pumanaw dahil sa labis na pagkasindak. Dahil dito nanginginig na isinalaysay ko sa mga magulang ni Isabela ang aking mga nalaman. Sila man ay gulat na gulat sa mga nangyari at pinag-iingat si Isabela na noon ay mas lalong tumitindi ang kasamaan na habang tumatagal ay natututo na din siyang itago ang kanyang taglay na kamalditahan. Mabilis na lumipas ang mga buwan at taon, mas lalo kong nailalayo ang aking sarili kay Isabela, kaya naman si Lila ang kanyang pinagdidiskitahan. Nagsumikap akong makapag-aral sa kolehiyo hanggang sa sabay din kaming nagtapos ni Miguel. Nangarap kami ng mataas at sabay itong niyakap. Kalaunan nagkaroon kami ng trabaho malaki ang at nakatitiyak kong hindi kami mami ni Isabela. Nang matiyak kong kaya ko ng suportahan si Nanay Rosa, pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho at hinayaang tumao na lang sa bagong bahay na ginawa namin para sa kanya. Pagdating ng takdang panahon sinumpaan namin ni Miguel na magpapakasal kami at magsisimulang bumuo aming sariling pamsi ng aming panimula na sinisiguro kong hindi kayang tibagin ni inuman. Ngunit nakarating sa kaalaman ni Isabela ang aming pag-iisang dibdib, hindi niya ito nagustuhan bagkos ay sinugod niya ako at inakusahang magnanakaw. Pagkakakong natawa sa mga paratang niya, kahit kailan ay hindi naging kanya si Miguel, isang malaking kahibangan ang ginagawa ang pang-angkin niya sa lalaking may asawa. Ikinuwento ko kay Lila ang lahat ng pinaggagawa ni Isabela sa aking asawa, mabuti na lang talaga at hindi nagpasilaw si Miguel sa yamang mayroon ang babae. Anya hindi na din daw siya nagtatrabaho sa poder na hara, hindi na niya kinakaya ang bawat pang-aapi nito sa kanya. Sa totoo lang daw papalit-palit na ng katulong ang pamilya ng babae simula nang umalis kami sa kanilang tahanan, kaya naman naisip ng mga magulang ni Isabela na nasa kanila ang problema, gayon pa man hindi pa din naiiwasan ni Lila ang magpunta sa tahanan ng malditang babae dahil na din sa pakiusap ng mga magulang ni Isabela, nagpupunta siya sa kanilang tahanan isang beses isang linggo. Matanda na ang mag-asawa at sa totoo lang ay naaawa din ako sa kanila kung hahayaan kong pakinggan na inaapi na lang sila ngayon ng kanilang anak. Sa mga panahong iyon si Lila ang naging personal assistant ng mag-asawa at pinagsasabihan ng mga mahahalagang bagay. Nang matuklasan ito ni Isabela, hindi niya ito ikinatuwa bagkos ay naghanap siya ng paraan para mabura sa kanyang landas si Lila.
Para kasing nagiging saking na si Isabela habang tumatagal, nagiging mas triple ang kanyang kasamaan at nagiging halang na ang kanyang bituka. Hindi namin alam na sa mga oras na iyon isang maitim na balak na pala ang nabubuo niya sa kanyang isipan. Kinabukasan naging balang lahat ng makitang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ni Lila, taddad ng saksak ang katawan nito habang nakagapos naman ang mga kamay at paa nito ng kadena. Halos mabaliw sa labis na paghihinagpis si Aling Felicidad dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamangkin. Nagwawala siya at nagsisisigaw lalo na kapag may nakikita siyang babaeng kahawig nitong basta na lang lumilitaw sa kung saan. Pinaniniwala ang nagmumulto ang kaluluan ni Lila dahil kailangan nito ng hustisya. Sa ikasyam na araw ng pagdarasal sa pagkamatay ni Lila ay misteryosong naglaho si Aling Felicidad ni kahit na sino walang nakakaalam kung saan ba siya nagpunta. Base sa pagkukwento kasi ni Lila nung nabubuhay pa lamang ito, dalawa na lang sila ng kanyang tahi na nabubuhay sa mundo. Wala na siyang mga magulang at ang kanyang tahi naman ay walang anak ni hindi raw ito nakapag-asawa, kaya siya na ang tinuturing na anak ng tahi niya. Doon na nagsimulang kabahan ang lahat ng may mga kming naganap na wala man lang maiturong salarin. Dumanak sa lugar ng Santa Lucia ang mga bangkay na natatagpo ang wala ng buhay. Wakwak ang dibdib at dilat ang mga mata habang nababalot naman ang buhok ang buong katawan. Lahat ay naalarma dahil hindi lang daw simpleng killer ang napapansin nilang gumagawa ng bagay na ito, kundi kagagawan ito ng isang aswang. Sabi ni nanay kilala daw niya ang aswang kubot na siyang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi lang niya basta kilala kundi matagal na daw naming nakakasalamuha. Nagtaka ako at pilit na inalala kung sino. Wala naman kasi akong napapansin kakilala namin na aswang maliban na lang sa mga nakita ko noong pagtangkaan akong saktan ni Isabela kung saan balak sana naming takutin ni Lila ang babae. Sa tingin pa ni nanay tila paghihiganti daw ang motibo ng aswang dahil karamihan naman daw sa pinapatay ay yung mga taong may masasamang gawain sa aming baryo at kilalang mga abusado. Si Isabela naman ay unti-unti nang nakakaramdam ng takot ng mga sandaling iyon. Batid niyang may kinalaman ang pagpatay niya kay Lila sa mga nangyayaring krimen sa baryo namin, ngunit hindi na iyon ipinagkakalat dahil alam niyang siya ang sisisihin ng lahat dahil siya ang punot dulo ng gulo. Ang naging problema lang ay hindi pa din niya ako tinitigilan kahit pa may gumagala ng aswang para sugpuin ang mga kagaya niya. Talagang gumagawa siya ng paraan para tuluyan akong mawala sa kanyang paningin katulad ng ginawa niya kay Lila. Ilang araw ang lumipas na loko niya ako sa peking imbitasyon na sinasabi niyang mula sa kanyang mga magulang pero ang totoo ay galing lang pala sa kanya. Sa kasagsagan ng aking pagpunta sa bahay na iyon sa may kahabaang pasilyo napahinto ako sa paghakbang nang makita ang isang bulto ng tao na nakahubot-hubad ang nakaabang sa aking daraanan. May itim na tila na ligo ng grasa ang balat at may naglalaway na bibig. Mahahaba ang kanyang kuko, kasing haba ng buhok niyang nagkaroon ng sariling buhay at kaya ng itali sa katawan ng kanyang biktima. Nakalawit ang dila nito at hinihingal na tila ba ilang saglit na lang ay lulundag na lang ako bigla kaya. Naman naging maingat ako sa pag-atras nang makitang balak talaga ako nitong atakihin. Sinagilahan ako ng takot, naiiyak na tinitigan ko siya habang pasimpleng lumilingon kay Isabela na noon ay hangos na ding nakasunod sa akin. Kalaunan narinig ko na lang ang maingay na pagkalabog ng nilalang na hindi ko lubos maintindihan kung paano nakagapang sa dingding ng walang ginamit na kung ano't saka ko palang napagtantong hindi pala ako ang kanyang balak na saktan kundi ang babaeng. Nasa aking likuran na walang iba kundi si Isabela. Ipinutok ni Isabela ang kanyang hawak na baril nang makita niyang papagod na sa kanya ang aswang. Siya namang pagat ng nilalang sabay singasing na parang isang mabangis na hayop at dinakma si Isabela. Nasiyahan ako sa ginawa niyang pagtatanggol sa akin. Kahit hindi ko kilala ang nasabing nilalang ay nararamdaman kong gusto niya akong ipagtanggol dahil ramdam ko ang nagbabaga niyang galit para kay Isabela. Napasigaw ang babae ng pagkaluya ito sabay bigay ng magkabit bilang sapok sa mukha. Literal na binugbog niya si Isabela na para bang sanay siya sa pakikipagbaka. Ang dugo sa mukha ni Isabela bigla ding nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Nanginginig siyang tumingala sa nakahinotis mong ganda ng maliwanag at bilog na buwan kagaya ng una ay ang mga mata ng aswang ang aking nakita at kulay puting buhok. Umaangil ang nilalang sa harapan ko na labis kong ikinakilig paningin at ito din ang aswang na umakyat sa bubungan ng bahay ni Isabela din, araw na nag-away kami ng babae.
Maya-maya lang nagulat ako nang makitang nanlaki ang mga mata ng aswang at sinadyang pagalawin ang kanyang buhok. Kinilabutan ako nang makita ang animoy sawang nito sa buong katawan ni Isabela sa kabila ng pagpupumiglas ng babae. Ang bawat dulo nito ay sumisiksik at pilit na pumapasok sa bawat butas na mayroon ang katawan ni Isabela, ang kanyang ilong, tenga, bibig. Maging mata at pusod ay hindi niya pinatawad. Gigil na gigil ang aswang sa galit dahil sinakal pa niya gamit ng kanyang buhok ang nagpiglas na si Isabela. Dahil sa kanyang sinapit ay hindi na siya nakapagsalita pa at nanlalaban na lamang kahit wala ng pag-asa. Gusto ko mang sumigaw ay hindi gumawa, tila umurong ang aking dila sa labis kong takot ay animoy na pipi ako na hindi man lang magawang magsalita. Namalayan ko na lang na tumutulo na ang aking mga luha sa sobrang gimbal at takot, lalo na tila ba wala sa sarili ang aswang na natatanaw kong binutasan kaagad ang dibdib ng kanyang biktima at pinagmasdang pagsirit ng sariwa nitong dugo. Tumilamsik ang ilan nun sa akin at nalanghap ko pa ang malansang amoy nito na mas nagpasama sa aking pakiramdam. Diring-diri ako sa kanyang ginawa ng dilaan ng duguan niyang kamay na animoy may dumikit na matamis na kinakain. Nakasaksi ako ng isang karumal-dumal na krimen. Hindi ko ito mapapalampas. Kailangang makalabas ako sa bahay na to, nanginginig na gumalaw ako para humakbang. Sinigurado kong hindi niya muna ako mapapansin dahil abala pa siya sa paglantak ng kanyang biktima. Galit man ako kay Isabela, hindi ko naman kayang tiisin at tingnan ang sinapit niya. Para sa akin ay walang mas nakahihigit sakming igagawad ng Panginoon para huwag man lamang sa kapwa. Yun nga lang, natikman niya ang kanyang karma sa pamamagitan ng aswang kubot na siyang naging instrumento para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sana lang huwag tuluyang malunod sa impyerno ang kanyang kaluluwa, marahil may rason kung bakit noon ang kanyang pakikitungo sa amin. Sayang lang at pinatay niya si Lila nang dahil lang sa gusto niyang ipaalam sa lahat na siya ang magaling at mataas sa lahat ng bagay. Patay na si Isabela ng lubayan ng aswang, ako man ay matagumpay na nakapagtago at hindi na nag-abala pang lumabas. May mga katulong din naman sigurong nakasaksi sa nangyari, kaya alam kong hindi ako madidiin sa kasong may kinalaman sa pagkamatay ni Isabela. Napansin kong luhaan ng aswang nang matapos niyang lantakan si Isabela. Ngayon, malinaw na sa akin na paghihiganti ang motibo niya sa pagpatay sa babae. Nang maglakad siya papalayo sa bangkay ni Isabela, ay sinundan ko siya sa bawat hakbang. Dahan-dahang nagbago ang kanyang anyo, mukhang bumabalik sa dati hanggang sa muli siyang maging isang tao at masilayan ko ang kanyang mukha. Napasikat, hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib. Kilala ko ang aswang at walang iba kundi si Aling Felicidad, ang tiyahin ni Lila.